katahimikan ng San Rafael Public Cemetery sa Bulacan. Binasag ng mga sigaw. Ang binatilyong ito kasi natuhog ang kanyang hita ng bakal sa bakod. Kuya, sakit! Natatagtag! Sobrang kaba, naawa, tsaka natakot, baka mawala. Pero paniwala ng biktima, hindi lang ito simpleng aksidente. May naano po kami ng gambala sa nicho. Hindi ko kaya! May nagambala nga ba talaga ang binatilyo? Kaya sinapit niya ito? Kuya, sakit! Hindi ko kaya! Meron na namang batang natuhog sa bakal? Ulit-ulit? Ang binatilyong natuhog ng bakal, ang 13 anyos na anak ni Josie na si Marjon, sideline daw talaga ng mag-ina na maglinis ng mga nicho tuwing undas. Nagdadamo, nagkakaskas ng mga rehas, lahat. Siya nagtagaigib ko. Kung minsan po, kumikita kami ng 300, 400, 500. Pagkapananghali, umuwi sila. Pero si Marjon, bumalik raw sa sementeryo kasama ang kaibigan niyang si Mark. Hindi niya tunay na pangalan. Punta po ako kay mama. Lilinisin ko po sana yung puntod niya. Pagdating sa bahaging ito ng sementeryo, kinailangan nilang mag-over the bakod. Hanggang dito po yung bakod. Hakbang po si Tomarts, no po sa amin. Pero si Marjon, nadulas. Kaya ang kanyang kanang hita natusok ng bakal. Itilawag sa command center na ay natusok na bata na bakal. Ipiti ko na! Kaliwa! Tumakbo na kami, papunta dito sa nicho. Nakikita ko yan ako, tumutulo na yung luha ko kasi yung anak ko, nakita kong sa ganyang sitwasyon. Kaya ako nanglulumo. Ang problema ng mga rescuer, hindi raw nila basta-basta pwedeng hugutin ang bakal. Possible na mayroong bumulwak o dugo. Gumamit sila ng spreader cutter. Kuya, sakit! Natatagtag! Hugutin na lang bigla! Biglaan! Paig ako! Aray! Kuya! Ipiti ko na! Kaliwa! Aray! Ipiti ko! Sobrang kaba, naawa, tsaka natakot, baka mawala. Hindi ko kaya! Hawak ka lang sa akin. Ayoko! Kuya, ayoko nga! Matitiis na lang, matatanggal na yan. Yun. Sakit naman ni Daray! Pinutol po namin ang 6 na part po ng bakal para mahugot lang po namin yung bata. Ikaw yung mag-agim. Yun, hanggang na. Dahan-dahan ka, huwag yung persahin. Hanggang sa ang bakal na bakod, tuluyan na nilang naputol. Si Marjon agad isinugod sa Bulacan Medical Center. Ang bakal na bumaon sa kanyang hita, umabot ng 2 inches ang lalim. Inuna muna namin na ma-x-ray. Kinonsider kasi namin kung umabot ba ito sa parte din ng malaking buto natin sa hita. Yung bakal, ito siya. And then, hindi siya nag-penetrate papasok dun sa malapit dun sa buto. Si Marjon sumailalim sa isang procedure na kung tawagin, double setup foreign body removal. Hawak-hawak ko siya. Pag masaktan ka kako, i-ano mo na lang kako sa balikat ko, iyakap mo na lang todo. Makalipas ang 15 minuto, natanggal sa wakas ang bakal sa kanyang hita. Kinabahan po ako. Sabi ko po sa isip ko, baka mamatay na po ako. Walang natamaan kahit anong vital na laman o kaya ay ugat. Na-discharge siya after namin siyang ma-stabilize dito sa emergency room. Ito po yung sugat ni Marjon, magaling-galing na. Masakit ba yan? Parang kinagat po ng langgam. Ito po yung bakal na nakatusok kay Marjon. Ito po yung pinagbaklasan ng hita niya. Hanggang dito po na. Ibabalik po ito sa puncture po, welding. Pero paniniwala niya ang nangyari sa kanya, hindi lang basta aksidente. Hindi ko kaya! Kung may naano po kami ng gambala sa nicho, huli ko po nga pa.
bago po ako natusok ng bakal po. Baby po ata siya o present edad ko din po. Nangingi siya ng tawad doon. Kaya pinatulusan ko nga siya ng kandila. Kakaunan lang po noon dahil nga basa ang lupa, basa yung mga pader, kaya nagkaroon ng lumot at naging madulas. Iniiwasan po, pinagbabawalan pag-akit sa mga bakod. Hindi na po ako ulit umakit ng bakal po. Ma, sorry ma. Gastos lang din ito. Wala naman masisisi. Disgrasya eh. Makailang ulit pong isipin ang bawat pagkilos dahil minsan sa isang maling hakbang, pwedeng ang isang paa mapunta sa hukay. Hindi ko kaya! Kuya, sakit! Natatagtag! Ay! Alangga ko ikaw, Apo. Alangga ko man ikaw la. Ba't ka nagsiman? Maharap ko to eh. Para kay Lola din. Hindi ko na ho alam, hindi ko naiintindihan kung anong nangyari sa kanya. Makakasiguro kayong gagawin namin ng lahat para sa kanya. Wala ka ba talaga nakita, Abner? Wala ka narinig? May gumagala na berbalang dito sa atin. Ang mga nangangambang puso't isip, ginagamit yan ng demonyo para kumapit sa kaluluwa ng tao. Alam mo kung sino yung dapat mong ipagdasal na hindi mo makita? Si Pochong. Kumakain ng patay, may mata ng pusa, may pakpak ng pangke, lumalakas kapag kabilugan ng buwan. Pag-iingat ka sa masusunod mo sasabihin. You know about the Pochong? Please refrain from talking about Pochong. Do not attract its attention. Father Rex, yan po bang pinakamatinding sanib na naharap ninyo? Hindi ako titigil hanggang hindi ako nakapaningin. Hindi tayo papatay. Nakampi natin ang Diyos. Huwag sumapakita sa akin! Ha? Masusunod ang kaluluwa mo, Silvierno! Mapatawad ang Diyos sa lahat ng lumalapit sa Kanya! Ito po si Jessica Soho at ito ang Gabi ng Lagim.